Lucas POV. Simula kasi nang malaman niyang buntis ang dalaga, hindi na niya ito ginalaw. Dahil natatakot siyang baka kung mapano ang baby sa sinapupunan nito. Lucas, may sasabihin sana ako. Tumikim siya tapos kabadong umupo sa dulo ng kama kung saan pinakamalapit sa dalaga. Lumingon ito sa kanya ng may maaliwalas na muka. God, she's blooming, he thought. Di kaya babae ang magiging second baby nila? Bigla siyang na-excite habang iniisip yon. Kung babae man, siguradong magiging kasing ganda yon ni Althea. At hindi na siya makapaghintay. Huminga muna siya ng malalim at sa kanya pinagmasdan ang mukha ng dalagang matyagang naghihintay sa sasabihin niya. She smiled. Sapat na ang ngiting iyon para magkaroon siya ng lakas ng loob. Love, pakasal na ta. Althea! Saad ng isang tinig nang biglang bumukas ang pinto. Ano ba? Hindi ka ba marunong kumatok? Ayos na sana ang buwelo niya kung hindi lang sana dumating ang kapatid ng dalaga. Lagi na lang itong panira ng moment niya. Sorry, akala ko si Althea lang ang tao dito Sagot nito. Nakangiti pa ito na parang gusto siya nitong mainis. Napahawak si Lucas sa pagitan ng kanyang mga mata. Pumikit rin siya sabay hinga ng malalim upang pigilan ang kanyang inis. What is it, Dominic? Si Althea ang nagtanong sa kakambal. Actually, ibabalita ko sana na magpapakasal na kami ni Faith. Nanlaki ng mga mata ni Lucas at nagitngit ang kanyang mga ngipin. Hindi. Pagtutol ng isip niya, hindi siya nito pwedeng unahan. We're getting married the soonest. Next month maybe. So you can be one of the bridesmaids. What? I don't like to be your bridesmaid. Mabilis na sagot ng dalaga. Althea, please. You're my twin sister. Hindi naman pwedeng wala ka sa entourage. Kukunin ko din si Lucas na abay. Noong mga sandaling yon, parang gusto niyang umiyak at makiusap kay Althea na kausapin ng kakambal na magbigay muna ng daan para sa kanilang dalawa. Kapag nagpakasal ito sa lalong madaling panahon, ibig sabihin, kailangan pa niyang hintayin matapos ang taon bago naman sila makapagpakasal ng nobya. Naniniwala kasi siya sa sukob. Araw ng kasal ng kakambal ni Althea. Althea's POV. She wasn't that happy and she has no plan to fake a happiness. Unang-una sa lahat, ayaw talaga niya kay Faith bilang asawa nito. Hindi niya alam ang eksaktong dahilan, pero matagal na niyang nararamdaman na hindi na babagay ang babaeng iyon sa kapatid niya. Ewan niya, it's just her instinct. Ngunit kahit na ganon, sinusuportahan pa rin niya si Dominic sa mga desisyon nito. Naniniwala naman siyang mas matalino ito sa kanya sa pagpili sa mga bagay-bagay. Secondly, insecurity was hanging around her system at that moment. Insecure siya sa bride. Insecure siya sa wedding dress. Insecure siya sa salitang kasal mismo. Matagal niya nang hinihintay ang pagpopropose sa kanya ni Lucas. Ngunit hindi pa rin niya marinig-rinig ang pinakaaasam niyang tanong. She's envious of her brother's wedding. Gusto na niyang maramdaman yung excitement at nervyos ng isang bride. Gusto na niyang maging isang ganap na asawa. But it looks like she had to wait longer. Hindi siya masaya noong mga sandaling yun na nagkakatuwaan ang lahat ng mga taong nasa kanyang paligid. The reception was filled with happy music and with joy and laughter, but not her inner side. Nakaupo lang siya sa isang sulok at pinagmamasdan si Lucas na karga ang anak nila habang nakikipag-usap ito sa kanyang kapatid sa di kalayuan. Why are they suddenly talking like they're already so close? Aniya sa sarili. Maya-maya, naistorbo ang pagtataka niya nang magsalita ang host. Oras na raw upang ihagis ng bride ang bouquet nito. At kung sino man daw ang makakasalo, siyang susunod na ikakasal. She looked away as the bridesmaids who are singles by law lined up side to side in the center of the hall. Tapos yumuko siya at nagkunwaring busy sa kanyang phone. But then she heard her name. Ma'am Althea, please join them. Pakiusap ng host na inignora niya. Althea! Suddenly, boses na ni Dominic ang maririnig sa mga speakers. Please, sumali ka na. Nilingon niya ito tsaka umiling. Ano naman kung hindi siya sumali?
Isa lang yung laro. Isa pa, hindi siya single. May partner siya. Please? Nakiusap ang kakabal niya na parang isang batang humihingi ng pagkain. Bumuntong hininga siya. Sige na nga, kahit naman naiinis siya, hindi niya kayang tiisin ng kapatid. Ngunit bago siya tumayo ay tumingin muna siya kay Lucas. Ngumiti naman ito at tumango. Hudyat na sumasang-ayon ito sa gusto ni Dominic. So, even though she felt tired, she joined the other bridesmaid. Pero kung iniisip ng mga tao na makikipag-cooperate siya completely, nagkakamali ang mga ito. She'll just stand there at wala siyang planong makipag-agawan ng bouquet. Baka mamaya napano pa siya. Pumosisyon na si Faith sa harap ang hawak ng bridal bouquet nito. Okay, ready na girls? Sigaw ng host. Then after a couple of seconds, nagsimula na itong magbilang na sinabayan ng mga tao. 1, 2. She wasn't concentrating. 3. She looked away. But then she looked in her front again when she noticed that Faith was just a step away from her already. Na-speechless siya nang iabot nito sa kanya ang bridal bouquet. Takang-taka siya noong mga oras na yon. Nagtataka siya kung bakit sa kanya iniabot ang bouquet. Ngunit kusang gumalaw ang mga kamay niya upang tanggapin iyon. When the bouquet was already in her hands, nagplay ang isang love song at lumayo ang mga tao sa paligid niya. Subalit may isang lalaking lumapit. He kneeled down in front of her as he flashed a diamond ring. Althea was completely lost for words thereafter. Althea, ang kapalaran natin ay nasa mga kamay na rin natin, wala sa mga pamahiin. Kaya kahit sukob na, pakasal na tayo bukas o sa susunod na bukas. Hindi na ako makapaghintay. Love, will you marry me? She laughed just when her tears rolled down. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Wala na rin siyang maraming salita. After all, that was what she waited for so long. Lumuhod din siya upang mayakap ang binata. Yes, there's no reason I won't marry you, Lucas. Gumalaw pa ang ulo niya para halikan sana ito sa pisngi. Ngunit humarap si Lucas, kaya nagtagpo ang kanilang mga labi. Then the crowd started to cheer for them. The long wait is over, Althea thought. She gently caressed her tummy and nervously sighed. She was pregnant when she first wore a wedding dress. Nasa harap siya ng salamin at kinakabahang naghihintay ng oras. Masaya siya ng sobra noong na halos ikawala niya nang bigla siyang iwan Henry sa ere noon. Parang naulit lang ang mga pangyayari. She's again in front of the mirror with her white gown, elegant hairdo, beautiful makeup, and an embryo inside her womb. It's again her wedding day. The only difference is her groom. It's not Henry anymore, but Lucas. Yes, it's actually Lucas. See? Why would she have to feel worried? Ilang beses na bang napatunayan ng binata kung gaano siya nito kamahal at pinapahalagahan? Maraming beses na, hindi na mabilang. Wala nga siguro ito noong mga panahong kailangan niya ng katuwang, but he was there all the time after he have known about her. He was there and he's always willing. Bakit siya kakabahan kung sakaling mag-ring man ang phone niya at pakita niyang ito ang caller? Malaki ang tiwala niya rito na hindi siya ganito bibiguin. Then suddenly, her phone rang. Kumabog ng malakas ng puso niya, sabay lingon sa kama kung saan iyon nakalapag. Ilang beses siyang napalunok. Ilang beses din niyang natanong sa isip kung lalapitan ba niya iyon at kung sasagutin ba niya kung sakaling si Lucas ang caller. He won't let you down, Althea. Trust him. Aniya sa sarili. Nagpakawala siya ng buntong hininga nang makita niya ang pangalan ng kanyang daddy sa screen niyon. Thank God, it isn't Lucas. Pero si daddy? She got surprised when she realized it again. Kumunot ang noo niya. Daddy niya ang tumatawag. Pero bakit? Kailan pa ba nang huli silang mag-usap? A year ago? Or more? Hindi na niya matandaan. Ang alam lang niya, hindi maganda ang naging huling pag-uusap nila. Having second thoughts, she waited until the ringing finally stopped. Hindi niya alam kung handa na ba siyang makausap itong muli. Dahil ni minsan sa loob ng nagdaang isang taon, hindi ito naglakas loob na magpakumbaba o humingi ng kahit kaunting patawad. Naging tahimik ito, lalo na nung matalo ito sa eleksyon. Kaya may pagdududa siya.
Bakit saka lang ito nagparamdam sa araw ng kanyang kasal? Althea! Lumingon siya sa pintuan. Naroon si Sammy at nakapag-ayos na rin ito bilang maid of honor. Wala kasi siyang ibang kaibigan o kilalang kamag-anak, kaya ito na lang ang kinuha niya. Lalo pa at naging close na rin niya ang babae. Ready ka na ba? Masigla at nakangkiti nitong tanong. She glanced at her phone, hoping that her father will call her again. Yes, she's hoping. Hindi siya katulad ni Dominic na pinanindigan na ang pagtalikod sa kanilang ama. Hindi ganun katigas ang kanyang puso. It's her father, even if she have changed her surname. No matter what happens, she's still Mr. Ramirez's daughter. Sa oras na humingi itong taus-pusong patawad, patatawarin niya ito ng buong buo. Ngunit hindi na umilaw pa ulit ang kanyang cellphone. Muli siyang tumingin kay Sammy. Saka siya nakangiting tumango. Maraming beses siyang napabuntong hininga habang siya ay nakasakay sa puting Benz papuntang simbahan. Siguro dahil na rin sa nerbiyos, kaya may iilang butil ng bawis ang makikita sa gilid ng kanyang muka. She couldn't prevent her chest from stomping. Parang mabibitak na ito. Kalakip noon ay ang excitement na makatakbo si Lucas sa altar at tuluyan silang maging mag-asawa. Dumagundong ang tibok ng puso niya nang matanaw na niya ang malaking simbahan. Napalunok siya. This is it, aniya sa sarili. Sa loob ng simbahang iyon, masasaksihan ng mga tao ang pagpapakasal nila ni Lucas. Sa loob ng simbahan na iyon, magiging legal ang lahat. Hiling lang niya na sana ay hindi magtapos ang kwento niya sa loob ng simbahang iyon. Pumarada ang Benz sa tapat mismo ng church entrance. Sa harap ng maraming taong nag-aabang sa kanya, kabilang na ang kanyang kambal, mga bridesmaid at groomsmen. She suddenly felt anxious, especially when she saw everyone's worried faces. Nagre-relay ang mga ito ng mensahe sa bawat isa hanggang sa kinatok ni Sammy ang bintana sa backseat. She rolled down the window. Wala pa raw si Lucas. Nakausap mo ba siya kanina? She bit her lower lip and shook her head. Keeping her brains balanced, hindi dapat agad siya mag-isip ng negative. Naroon naman ang parents ni Lucas, kaya maaaring na-late lang ito ng kaunti. Baka ninenervyos lang katulad niya at nangangailangan lang ng pagpapakalma sa sarili. Right, you don't have to worry. Patingin-tingin siya sa cellphone habang naghihintay ng sandali. Nangangati ang mga daliri niyang i-text si Lucas kung nasaan na ito. O kaya itawagan na lamang ito. Ngunit tiniis niyang hindi. Kung talagang ito ang nakatadhana para sa kanya, ay darating at darating ito kahit ano pa man ang mangyari. Bumagyo man ng malakas, ay matutuloy pa rin ang kanilang kasal. Hindi siya sumagot. She heard Jacob speaking with Lucas' mother. God, they've been waiting for more than 10 minutes already. Nangangatog na ang mga paa niya. She's also starting to worry. Naghihintay na lang talaga siya ng tiyempo para utusan si Andres na hanapin si Lucas. Napatingin siya sa kanyang relo. 9:45 a.m. Samantalang 9:30 dapat ang start ng seremonya. Nasaan na ba kasi yung batang yon? Halos maiyak na tanong ni Mrs. Cortez. Baka na traffic. Kailan ba nagka-traffic ang highway dito? Ang daming alternate route. Hindi siya umiimik. Kung titingnan ay parang kalmado lang siya. Ngunit nag-aalburuto na rin ang kanyang puso. She looked at the little groom beside her who was busy playing with his tablet. Then she held her womb. Napabuntong hininga siya bago niya ini-unlock ang pinto ng sasakyan. Lalabas na siya upang utusan si Andres na hanapin ang groom niya. Itutulak na lang niya ang pinto nang siya ay tumigil. Get ready everyone! Nasa loob na po ang groom. Kainis ka, Lucas. Humanda ka sa akin mamaya. Sigaw ng kanyang isip. Kalakip noon ay parang nabunutan siya ng tinik. Finally, she got to be relaxed, but nervously excited again. Baby, drop that already. We're about to begin. Kinuha niya ang tablet mula sa anak, ini-off iyon at inilapag sa tabi nito. Darius looked at her, confusedly with eyes asking, You're going to walk inside the church and give us the ring, remember? Tumitig ang bata sa kanya ng ilang sandali, tapos tumango na rin ito. Maya-maya'y nagsimula ng tumunog ang kampana
at ang pagtugtog ng wedding instrument sa loob ng simbahan. She tensely watched the entourage, including her son as the ring bearer, as they line up and march in, one by one, until there was nothing left but her twin. Isinarang muli ang pinto ng simbahan. Binuksan naman ni Dominic ang pinto ng backseat upang tulungan siyang makalabas. "You look more beautiful, but obviously tense," her twin brother said as he put her hand around his arm. "I know." Nakatingin lang siya sa harap. Nanlalamig ang mga palad niya. Then an organizer fixed her veil so